Okay, grabe talaga ito mga balita ngayon dito sa Pilipinas. Trending na trending itong si Kiko Pangilinan. Kasi kung maalala po ninyo, meron po siyang batas which is si Kiko Pangilinan po ngayon ang sinisisi dito sa batas na ito. Kahapon, alam naman po natin na merong nangyaring karumaldumal na ginawa ng dalawang minor de edad sa isang paaralan. Ngayon naman, meron namang balita sa Cavite ito is paaralan ito ng Cavite kung saan sinasaktan niya ang kanyang mga kaklase. At hindi lang ito basta-basta na sinasaktan na grabe rin kasi may dala-dala siyang armas na parang sinasaksak niya. Isa-isa, ang daming nasaktan doon eh. Maraming argumento na yung bata raw ay nagkaroon ng depresyon. Doon naman sa nangyari kahapon ay mga bata pa raw, dapat isalba, dapat i-custody muna ng gobyerno, pero hindi ikukulong, i-rehabilitation, which is tama rin naman. Pero dito ngayon, na-appreciate ng taong bayan yung advice ni former President Rodrigo Roa Duterte. Maraming nagsasabi, tama pala itong si Tatay Digong. Diba? Tama talaga ito si Tatay Digong nung sinabi niya na palpak yung ginawang batas ni Kiko Pangilinan. Kasi po, dapat na ibababa yung criminal liability ng isang tao. Sa ngayon, if you are 15 to 16 years old yata o 17, hindi ka pa pwedeng makulong kung magkaroon ka ng krimen. Kung you are under age, no? 18 below siguro. Kasi yan po ang batas na ginawa ni Kiko Pangilinan. At that time, dumaan yan sa debate na dapat yung kay Duterte nga dapat 14 years old yun pababa, no? 14. Ngayon gusto ni Robin Padilla 10 years old. Kasi yung nangyari kahapon, yung incident sa Tacloban, meron pong na-retrieve sila na mga chat messages ng dalawa kasi dalawa sila, di ba? Yung conversation nila doon talagang nakakatakot, no? Kasi pinag-usapan nila yung juvenile na batas na yan, no? Alam pala nila na kapag sila po ay gumawa ng krimen, alam nila na hindi sila makukulong. They are aware. So yan po ang nakakatakot. Sasabihin ngayon ng mga bata, ay okay lang pala tayo okay lang pala tayo gumawa ng ganito kasi hindi tayo makukulong. Kasi kung makikita mo doon, okay lang yan. Hindi naman tayo makukulong. Alam nila itong mga bata na ito. So yun po ang mga pag-uusapan natin. Kasi po, palpak talaga itong si Kiko Pangilinan dito sa pangyayari. Na ito, ang dami na nga sanabi ni Robin Padilla, sunod-sunod na mga krimen ito. Underage pa. Di ba? So dapat na instead na tututukan ninyo yung mga impeachment na yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na tunay na problema ng Pilipinas na binabaliwala lang ninyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Impeachment kayo ng impeachment eh. Tingnan nyo ngayon, ano nangyari? Napabayaan ang isang problema natin. Ayan. Gagayahin na ang nakakatakot eh. Gagayahin na naman ng ibang paaralan yan, ng mga estudyante. Okay lang pala. Sobrang malungkot talaga. No? Sobrang malungkot. Ito yung banat ni Kiko Barzaga. Okay? Kay Kiko Pangilinan. Tingnan nyo. Ito yung sinabi ni Kiko Pangilinan noon. Ngayon pala, kasi nagre-react na po itong si Kiko Pangilinan sa nangyari kahapon sa Tacloban. Taos puso akong nakikiramay sa mga naiwan ng mga nasawi. Mariin kong ikunukundina ang pamamaril na nangyari sa loob ng paaralan. Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Pero Kiko, maibabalik pa ba natin yung mga buhay ng mga batang yun? So itong komento mo, useless. Hindi ko tinawanan yung mga bata, tinawanan ko si Kiko. Useless. Itong sinabi mo, nakakatawa. Nakikiramay ka lang? Dapat baguhin na natin yung ginawa mong batas.
Kasi palpak ka eh. Ito yung banat ni Kiko Barzaga. Baka naman, Lods, pinagsisihan mo na ang ginawa mong batas. Puro krimen na ang kabataan ngayon. Totoo. Pangalawang araw na ngayon, ha? Monday, kahapon, nangyari yung sa Tacloban. Ngayon, Tuesday, nangyari sa Cavite. Ano na, Kiko? Pangilinan. Magaling ka pa? Ha? Sa mga batas na ginawa mo? Wala. Palpa ka. Since from the start, palpa ka, Kiko Pangilinan. Tama lang itong sinabi ni Kiko Barzaga eh. Ito po yung sinabi ni Robin Padilla at magre-react po tayo dito. Ito po. Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. I-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh. Nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan yung edad ibinababa. So, ang ibig sabihin ni Robin Padilla dito, wala namang masama kung ibababa natin yung edad na liability ka na sa isang krimen. Wala naman kasi dumaan yan sa study ng ibang bansa rin eh. Ito kasing si Kiko Pangilinan, bida-bida ka kasi. Anong nangyari ngayon? Ikaw na ngayon ang sisisihin sa mga pangyayari. Di ba? Dahil yung mga dilawa na yan, mga hipokrito yan eh. Ini-emphasize kasi nila dati na si Duterte harsh. Pinopolitika nila si Duterte dati nung gusto ni Duterte ibababa yung edad na pwede ka nang makulong. Minalisya nila si Duterte. Siniraan nila dahil sa pamumulitika. Eto ngayon, bumalik na. Na-appreciate na ng taong bayan. Mas buti pa yung si Duterte nung siya ay presidente. Tama pala si Tatay Digong. Di ba? Nakakatakot yan. Kasi yung pangyayari kahapon doon sa Tacloban at sa nangyari ngayon sa Cavite, itong pananaksak ng estudyante, very alarming. Kasi, meron akong anak, di ba? Yung anak ko first time na nag-attend na siya ng class, okay, kasi nursery. Kahit saang pribadong eskwelahan pa yan, natin ilalagay ang ating anak. Private school or public school, sa nangyayari ngayon, takot na ang mga parents. Kasi buong akala natin, nilalagay natin ang ating mga anak sa paaralan, safety. Okay, kasi pumupunta sila doon dahil sa akala natin, mag-aral sila ng mabuti, they will learn values, pero yun pala, yan ang maririnig natin. Hindi pala safe yung mga anak natin. Kasi wala akong ibang mabiblame dito, gobyernong Marcos. Wala kayong ginagawa. Pati yung nakita ko doon sa video, yung mga natamaan sa dalawa, kinarga nila yung bata, nilagay nila doon sa yung parang anong tawag doon? Stroller ba yun? Papunta sa ambulansya. Wala. Relax. Kalma lang sila. Which is, duguan na yung bata. No? Dapat ina-applyan yun ng first aid pero hindi ina-applyan ng first aid. Sa nakikita ko walang first aid na ginamit. Ano ibig kong sabihin? Instead na mag-e-invest tayo na bawat isang paaralan, merong metal detector, meron po tayong isang malaking clinic ba or mga nagtatrabaho rin sa mga paaralan na can create first aid. Pero doon, bakit wala? Ang daming pwedeng gawin ng gobyerno na maiiwasan sana natin itong mga ganitong problema pero hindi po nagawa yan dahil nga dito sa Administrasyong Marcos, pamumulitika lang ang inaatupag. Yan ang problema. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat, sir? 10. Dapat. Sana yan ang sabi ni Robin Padilla, bababaan hanggang 10. Ako, pabor ako dyan eh. Pabor ako dyan. Mantakin nyo, 14 to 15 years old yung mga suspect pero alam nila yung ginawa nila. Na alam nila na mapaparusahan sila pero hindi ganun ka grabe. Kasi alam nila yung batas na ginawa ni Kiko eh. So, panoorin natin ngayon, okay? Ito yung komento po ni Attorney Harry Roque sa nangyari sa mga ganito. Itong mga
insidenteng nangyari kahapon at ngayon. Heto po, panoorin natin si Atty. Harry Roque at pakinggan. Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, bagamat magandang araw siguro tayo lahat ngayon, napakalungkot po ng mga balita. Dahil ngayon lang po napapabalita ang mga insidente ng patayan sa loob ng ating mga eskwelahan. At ito po ay sa mga mababang mga paaralan. Itong ika-12 lang po ng buwan nito, 3 pong patay, 5 sugatan dahil sa barilan na nangyari dyan po sa Leyte. Ang napaulat po ay nagsimula ang putukan sa loob ng classroom at yung mga naging biktima, yung 3 napatay at nasugatan, ay nabaril at napatay habang sila ay tumatakbo palabas ng classroom. Bago po dyan, nung 19 of June, nagkaroon po tayo ng saksakan no, na sa isang grade 11 na paaralan. No? At bago po dyan, nung ika-6 ng Hunyo, 7 po ang sugatan no, dahil nga po sa pananaksak din ng kanilang mga classmates. Ano ba hong nangyayari na sa ating mga eskwelahan? Bakit nung panahon naman ni Tatay Digong, wala tayong nabalita ang ganitong mga pangyayari na patayan sa loob ng ating mga classrooms? May mga nagsasabi na dapat sisihin ay yung Pangilinan Law na itinaas ang minimum age of criminal responsibility sa 15. Well, sa totoo lang po, ayaw kong pumasok sa debating yan. Bakit? Kasi hayaan na natin ang siyensya ang magsabi. Ang mga nagsasabi po na dapat ipababa pa ang age of criminal responsibility para nga maiwasan itong mga patayan sa loob ng classrooms. Pero mangyayari lang po yan kung totoo na yung pagpapataw ng parusa ang siyang nagdahilan para mawala ang mga krimen, para mabawasan ang mga krimen. Sa katunayan po, maraming pag-aaral na nagpapakita na hindi po yung parusa ang nagiging deterrent para sa krimen, kung hindi yung pagpaparusa. Hindi yung parusa, kung hindi yung pagpapatupad ng batas ang siyang nagbabalik ng takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At syempre, kapag sinasabi na ang kriminalidad ay ginagawa ng mga kabataan, marami nagsasabi na talaga naman pong ang utak ng bata ay parang sponge. At habang sila ay hindi pa talagang age of maturity, adulthood, 18, yung utak hindi pa fully developed. Dahilan kung bakit hindi dapat sila parusahan kung sila gumawa ng krimen ng sila parang bata pa, kasi po pwede pa magbago talaga ang utak. At ang sinasabi naman ng mga kalaban doon sa pagbaba ng age of criminal responsibility, paanong mabubuhay ng matuwid na buhay ang mga bata kung batang-bata pa rin, ikukulong muna kasama ang mga hardened criminals. Ibig sabihin yan, imbis na magkaroon ng rehabilitation o magkaroon ng pagtutuwid na buhay, lalong mapapasama ang buhay ng mga kabataan kung ihahalo mo sa mga ordinaryong mga kriminal. Tama naman din po yung argumentong yan. Pero kung ayaw ko po pumasok sa debating yan, dahil marami naman pong bansa na mababa ang age of criminal responsibility at magugulat kayo. Ito yung mga bansa nandito sa Europa. Dito sa Austria, kung nasaan ako, ang minimum age of criminal liability po ay 14. Ganyan din po sa Germany, 14. Sa Italy, 14. Sa Espanya, 14. Sa Netherlands, yung pinanggalingan ko, at kung nasaan si Tatay Digong, 12 po. Sa Ireland, 12. Sa Portugal, 16. Sa Sweden, 15. Sa Finland, 15. Sa Denmark, 15. Sa United Kingdom, ako, nag-aral din po ako dyan. Maniwala kayo't hindi. Ang age of criminal responsibility ay 10. Sa Scotland, 12. Sa Switzerland, 10. Sa France, 13. At dito naman po sa Asia, well, yung ating mga karating bansa po, no? Japan is 14, mas mababa, no? Sa China, 16 po, mas mataas sila. At sa India, 18. So mapapakita po natin na ang mga bansa ay nagkakaiba kung ano yung minimum age of criminal responsibility. Nagkakaiba. Pero in the case sa Philippines, sa mga pangyayari, alam naman po natin, si Tatay Digong, bakit nasabi noon ni Tatay Digong na dapat ibababa na yung dito sa Pilipinas? Kasi, ano yan bright si Tatay Digong na-experience kasi niya sa Davao itong mga ganitong pangyayari noon. Pero ito si Kiko Pangilinan, blind. Palpak. Ayaw pa kasi ninyo maniniwala kay Tatay Digong noon Anong nangyari ngayon? Pero yung mga bansa na talagang they take pride na pinangangalagaan nila ang karapatang pantao, makikita natin mas mababa yung age of criminal responsibility. Pero sa akin, hindi po yan ang susi Hindi yung pagbababa ng age of criminal responsibility. Mas naniniwala po ako na mas malaki ang tsansa na magbagong buhay ang mga bata na gumagawa ng krimen kung hindi sila ihahalo sa mga hardened criminals. No? Pero ang importante dyan ay yung pagpapatupad ng batas. Ibig sabihin, isa sa dahilan kung bakit wala tayong ganitong mga balita na narinig ng panahon ni Tatay Digong, kasi si Tatay Digong pinatupad ang batas. Correct. Talagang sinabihan niya mga pulis, gawin niyo mga trabaho ninyo. Dahil pag ginawa ninyo ang trabaho ninyo, sagot ko kayo. Hanggang sa punto na nakakulong siya ngayon dahil sa mga gawain ng ilang mga pulis na sa tingin naman niya ay sang-ayon sa batas. At yan po nga ay tungkol doon sa gera laban sa pinagbabawal na droga. Naniniwala si Tatay Digong na gumamit siya ng kamay na bakal
dahil kinakailangan ipatupad ang ating mga batas laban sa mga nagbebenta ng pinagbabawal na droga. Dahil alam niya itong lantaran na pangangalakal sa droga ay dahilan para magkaroon ng sira-sirang pamilya, masira mga buhay ng mga kabataan. Kaya talagang ginamit niya ang puwersa ng batas para supilin yung banta ng kriminalidad na nagsisimula sa pangangalakal ng pinagbabawal na droga. Hindi lang naman po yan ang pinatupad ni Tatay Digong. Pati yung mga batas laban sa korupsyon ay talagang pinatupad po niya. At yan po ang dahilan kung bakit napakadami mga malalapit sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga tumulong sa kanyang kampanya, ang naunang mga sinisante ni Tatay Digong sa kanilang mga matataas na mga pwesto. Dahil ang motto ni Tatay Digong, just a whiff of corruption ay sapat na para masibak ang mga nachichismis man lang ng mga kurakot dahil ayaw niya na may chismis lang, may chismis na ng mga kalokohan sa posisyon. So sa akin po, wag natin pag-usapan kung ano yung pinakamababang age of criminal responsibility dahil iba-iba po talaga ang mga nakalagay sa batas sa iba't ibang bansa sa daigdig. At pati nga po yung mga bansa na they take pride in upholding human rights, mas mababa pa ang age of criminal responsibility. Can you believe it? Sa United Kingdom, 10 years old, meron na silang criminal responsibility. Ang importante sa akin, yung pagpapatupad Dapat sa atin, 10 years old rin eh. ng batas. Bakit nangyayari ang mga putukan ngayon sa atin sa mga eskwelahan? Kasi nakikita nila na kung ang presidente ang mastermind ng flood control scam, pangungurakot, ang presidente mismo ang numero unong kriminal. Bakit sila susunod sa batas? Kung ang presidente mismo ay lumalabag sa batas sa pagiging mastermind ng flood control scam. Bakit ang mga bata ay susunod sa batas nakikita nila sumisinghot ng cocaine ng presidente? Kung ang unang-unang nagpapatupad ng batas, ang presidente, ay siyang lalabag doon sa batas natin na nagpabawal ng pangangalakal at paggamit at pinagbabawal ng droga, lalong-lalo na yung droga ng mga mayaman, cocaine, bakit sila susunod? Kaya po nangyayari ngayon ang putukan sa ating mga eskwelahan na hindi nangyari sa panahon ni Tatay Digong dahil po ang mga kabataan, ang leksyon na nakikita sa pagkatao ng presidente, okay lang maging kriminal dahil ang presidente natin gumagamit ng pinagbabawal na droga, nangungurakot. Kaya ngayon ang mga kabataan, hindi na rin sumusunod sa mga batas. Kinakailangan po talaga, para maiwasan itong putukan sa ating mga classrooms, ibalik natin ang tama at mali sa pag-iisip ng lahat, lalong-lalo na ng mga kabataan. At habang tayo po ay nagkakaroon ng isang presidente na wala sa tamang pag-iisip at nagiging mastermind ng pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, huwag po nating asahan na kahit sinong Pilipino ay susunod sa batas. Ang solusyon po dyan, ipatupad ang batas, tanggalin ang mga presidente na sumisinghot ng pinagbabawal ng droga at nangungurakot, ibalik ang takot sa batas at ibalik ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Hindi po parusa ang solusyon. Ang solusyon po, pagpapatupad ng batas na hindi po mangyayari kung ang presidente mismo ang siyang lumalabag ng batas. Ang tanong, mga Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Hanggang kailan nyo titiisin ang presidente na adik at korap? Hanggang kailan kayo mananahimik at manunood lamang habang masira na ang buong lipunan natin dahil unti-unti nang nawawasak ang ating mga institusyon. Correct. Sa aking Facebook ko, ilinagay ko po na hindi lang Senado ang institusyon na nasira na ni Marcos dahil sa kanyang pagkokontrol sa liderato ng mataas na kapulungan. At syempre, matagal na niyang hawak ang mababang kapulungan. Pati pala hudikatura, tinatakot na. Nandyan yung mga nagsimula ng kampanya na para bagang tinatakot si Marvic Leonen na pwede siyang ma-impeach gaya ng nangyari kay Melo Sereno dahil hindi siya nag-submit ng kanyang mga Statement of Asset and Liabilities and Net Worth yung siya ay kasama kong magturo sa UP. Di ba? Bakit ngayon lang lumabas yan? Napakatagal na ni Marvic Leonen sa hudikatura. Lumabas lang po yung ganyang banta kasi nga po sa mga desisyon ni Marvic Leonen na pinagbigyan yung petisyon ng VP Sara na ibasura yung naunang impeachment complaint. At ngayon po, nandyan po yung pagbabanta na tatanggalin si Marvic Leonen dahil po sa kanyang mga opinion dyan sa unprogrammed funds na hindi niya maintindihan kung bakit napakadaming unprogrammed funds samantalang ang program funds po, yan po ang pinagmumulan ng mga insertions na pinanggagalingan ng korupsyon. Kaya nga po, pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, lalo pong lalakas yung aking konklusyon na ang presidente talaga ang mastermind ng lahat ng korupsyon sa ating lipunan. At ngayon, ang balita ko, may isa pang justice na pinupuruhan na talaga namang pong nais niya talagang magdesisyon ng tama pero tinatakot siya dahil meron pala siyang pangalawang pamilya. Alam niyo naman, yung kabataan nila, hindi naman maiwasan siguro yan, no? Talagang nangyayari, miski ayaw mangyari, at yan ang dinadahilan ng sinasabing tatanggalin ka namin kapag ikaw ay hindi bumoto pabor sa administrasyon.
Ganyan po nangyayari. Tingnan yung ginawa sa mga senador. Pag hindi kayo sumuporta sa nais na maging leader ng Senado ng Malacanang, kakasuhan kayo ng non-bailable. Eh yun nga po, dalawa sa kanila, tumalikod na sa kanilang paninindigan, kumampi na sa Malacanang. Ang tanong, Si Cheese. pagkakatiwalaan nyo bang Malacanang Si Joel. na hindi kayo kakasuhan? Baka maya-maya, bumoto na kayo sa kandidato nila para maging Senate President, kalaboso pa rin ang labas sa inyong dalawa. Walang